nag-breakdown tayo ng chart, no? So, para mas makita natin yung one look method kapag nasa chart ka. So, ito gagawin natin, i-breakdown natin yung mga post dito sa Trendling, and then ipapakita natin sa inyo ng personal, no? Sa trading view. So, parehas pala tayo ng example, no? So, ito yung trade ni, ni Renz. So, hanap lang tayo ng mga recent, no? So, para ma-review natin kung paano siya nag-work. Okay? Ayan, ang lupit oh. Kung i-rate nyo tong trade ni, ni Idol Renz, anong rating nyo dyan? 10, di ba? Linis, di ba? Di ba? Ayan, ang lupit. Ang lupit eh. Ang ganda eh. Perfect. Oh, perfect. Ganda na ito. Parang ganito rin naman trade eh. Di ba? No, check natin sa chart. No? So, recent lang to. Ginawa nga natin example. So, pro na, pro. So, pwede kayo magtanong kay Renz pag hindi kayo tips. Yan, so, mag-breakdown tayo ng chart so, para makita natin kung paano siya nag-work. No? Parang ano yung mga naging decision metrics niya, bakit nanalo yung trade. Yan, so, marami tayong pwedeng i-consider eh. Mhm. Di ba? Ito wala dito pala. Walang ano, yung divergence. Ayan. So, ginawa ni Renz is nag-start siya dito sa area na to. So, parang ito yung ginawa niyang low. Low, and then ito yung high, and then ito yung higher low. Yan. Kaya super important guys yung pag-highlight ha. So, kahit wala muna siyang labeling, so let's say nag-analyze ka na, ang gagawin lang natin is pwede ka mag-highlight muna. Yung highlighter, and then pwede mo rin gamitin yung path. No? So, kasi yung path is, pang-clear siya ng mind mo, ano yung tinitignan mo bang direction. Parang ganyan. Okay? So, tapos, lagay na support. Yung support sa current low, so which yung higher low. And then yung resistance sa current high, so which higher high. So, kapag ka mag-start tayo, laging low muna, and then laging high. Okay? So tapos, yung first na higher low, yung first na higher low nga, yun yung first higher low. Ayan, so, dito guys, so pwede natin i-disregard yung nasa left. So yung nasa left is, pwede mo siya sabihin na hindi na siya part ng equation mo. So ito na yun, dito ka na nagre-revolve no, sa isang buong to. Okay? So pagka ganyan, so super important din yung pag-zoom in and then pag-zoom out. No? So kapag babasahin mo yung chart ng sobrang zoom out, potential na mag-iba yung perspective mo. O pagka ganito guys, so let's say, sorry, ang bagal yung ano ko, yung mouse ko. So pagka ganito, anong perspective nyo? So let's say hindi nyo pa nakita to. Ayan, let's say wala pa to. Anong perspective nyo dito sa chart na to? Is it uptrend, downtrend, or potential uptrend?